So ngayon naman, ay pag-usapan natin kung ano yung tatlong susi na dapat nating tandaan upang magkaroon tayo ng balanced life. Number 1, take inventory. Tingnan mo ang iyong buhay, kung saang area ng buhay mo ang merong imbalance. Suriin mo ang iyong sarili spiritually, mentally, emotionally, socially, at physically. Suriin mo ang iyong lifestyle. Sabi nga ni Socrates, the unexamined life is not worth living. Narealize ko, kailangan nating suriin ang ating buhay ngayon pa lang habang maaga pa. Iwasan nating dumating na sa dulo ng ating buhay na nagtatanong, ano kaya ang nangyari kung ganitong ginawa ko sa aking asawa? Ano kaya ang nangyari kung ganitong ginawa ko sa aking trabaho? Ano kaya ang nangyari kung ang naging priority ko ay ang Diyos? Kaya nga ang pag-i-inventory ng iyong buhay o pag-a-analyze ay ngayon pa lang na nasa kalagitnaan ka pa ng buhay mo. Tignan mo kung anong namimiss mo sa iyong buhay. Tignan mo kung anong humahadlang bakit hindi ka successful sa isang area ng iyong buhay. Anong mga bagay na hindi naman importante pero umuubos ng iyong oras. Naalala ko yung kwento ng prodigal son sa Luke chapter 15. Pagkakuha niya ng kanyang mana mula sa kanyang ama, ay ginastos niya ito ng walang habas sa alak, babae, at iba pang kalayawan. Kaya lang, ay naubos ang lahat ng kanyang pera at lumagpak sa napakababang kalagayan na sa tindi ng kanyang gutom ay pinagnanasaan na niyang kainin ng pagkain ng baboy na inaalagaan niya. Dahil walang nagbibigay sa kanya ng pagkain. Basahin natin kung ano yung nangyari sa Lucas 15:17. Na mapag-isip-isip niya ang lahat. Sinabi niya sa kanyang sarili, sa amin kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako rito ay halos mamatay na sa gutom. Sabi sa talata ay nung napag-isip-isip niya, nung nag-analyze siya ng kanyang buhay, nakita niya na mas maganda pa ang buhay ng kanilang mga alipin kaysa sa kanya ngayon. Kaibigan, kailan ka huminto sa gitna ng iyong mga ginagawa at nag-isip-isip, nag-analyze? Kailan mo sinabi na ayokong masayang ang buhay ko? Ibibigay ko na ito sa Diyos. Lord, meron pala akong mental imbalance. Naging tamad pala ako at palaasa. Kaya simula ngayon ay mag-aaral na akong mabuti. Lord, wala palang nadagdag sa aking wisdom. 5 years ago ay ganito na ako pero ngayon, ganun pa rin. Hinayaan ko na ang TV at social media ang mag-define ng aking kaisipan. Hinayaan ko palang malaso ng aking isipan ng mga bagay na hindi ko dapat ginagawa. Simula ngayon ay papasakop ko na ang aking kaisipan sa iyo. Magbabasa na ako ng iyong salita. Lord, meron pala akong spiritual imbalance. Sobra akong busy sa ministry pero hindi pala lumalalim ang aking relasyon sa iyo. Hindi pala ako nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng pagbabasa ng iyong salita. Kaya pala pagod na pagod ako sa ministry at parang walang nangyayari dahil hindi naman pala kita kasama. Ang layo ko pala sa iyo. Kaya pala hindi ako nagkakaroon ng bunga. May spiritual imbalance pala ako, Lord, dahil kapag may problema ay mas inuuna ko ang sarili kong diskarte kaysa tumawag sa iyo at makipag-usap. Lord, Sunday Christian lang pala ako. Simula ngayon ay magpaparegister na ako sa Biblical Foundation upang makasama ako sa second batch at maggamit mo din ako para sa iyong kaharian. Lord, may problema ako emotionally. Hinahayaan ko na mangibabaw ang mga negatibong emosyon ko kaya sira ang relasyon ko sa aking asawa, kaibigan, anak at katrabaho. Simula ngayon ay palalaguin ko na yung aking relasyon sa iyo at ihingi ako ng tawad sa mga taong nasaktan ko. Lord, masyado pala akong moody at mainitin ng ulo. Simula ngayon ay hahayaan ko na ikaw ang mag-control ng aking emosyon sa maghapon. Lord, may imbalance pala ako physically. Kaya pala palagi ako nanghihina. Sa sobrang kabisihan ko at pagiging workaholic, ay hindi na ako nakakapag-exercise. Hindi na ako nakakain ng tama. Puro instant meal at processed food na ang aking kinakain. Lord, bibigyan ko ng time ang aking sarili para mag-exercise at gagawa na din ako ng aking meal plan. Matututo din ako maglaan ng isang araw ng pahinga kada linggo. Lord, gusto ko maging healthy upang maggamit mo ako na mas mahaba pa para sa iyong kaharian.
Lord, may social imbalance pala ako. Successful nga ako sa aking career, pero maraming tao naman ang galit sa akin. Pati yung aking pamilya, nasira tuloy. Lord, magpapasakop na ako sa iyo na mas pahalagahan ang relasyon kaysa sa aking trabaho o pangarap. Kung sakali naman, kaibigan, wala kang makitang bagay na dapat mong baguhin, ay tanungin mong iyong asawa, mga anak, at katrabaho. Honey, mga anak, paano ako mag-i-improve bilang asawa, o tatay, o bilang nanay? Bigyan mo sila ng permission na sabihin sa'yo yung mga blind spot mo upang makita mo yung imbalance habang maaga pa. Kaibigan, nag-isip-isip ka na ba? Simulan mo tignan kung anong kailangan mong balansihin sa iyong buhay. Take inventory of your life. Alam mo na ba ang purpose mo dito sa lupa? Narealize ko na kung hindi mo ito seryosong pinag-iisipan, ay hindi mo sineseryoso ang iyong buhay. Kaibigan, ito yung purpose mo. Ayon sa Romans 14:8. Kung tayo nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Kaibigan, ikaw at ako ay pag-aari ng Panginoon at para sa kanyang layunin. Matapos kanyang linisin sa iyong kasalanan, ay inihiwalay kanya sa mundo para sa mabuting gawa na hinanda niya para sa iyo. Then ito pa, sabi sa Philippians 2:13, "For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose." Wow, sabi dito, ang iyong purpose ay tuparin ang purpose ng Diyos sa buhay mo. At makakaasa ka na siya ay kumikilos sa background para tulungan ka at ihayag sa iyo ang kanyang plano step by step. Sabi sa unang Korinto 10:31, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ibigan, ito yung tunay na balance na sa lahat ng area ng buhay mo ay nagbibigay ka ng karangalan sa Diyos. Kaya tanungin mo sa sarili, nagbibigay ba ako ng karangalan sa Diyos sa aking mental, physical, social, emotional, at spiritual na buhay? Lumalago ba ang aking pagmamahal sa Diyos at sa aking kapwa? Nagagawa ko ba ang mga mabubuting gawa na hinanda ng Diyos para sa akin? Sabi sa mga taga-Efeso 2:10, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Narealize ko na ang layunin pala natin dito sa mundo ay gumawa ng mabuting gawa. Dahil ito ang inihanda para sa atin ng Diyos. Hindi ka narito sa mundo para sa iyong sarili. Kung hindi, meron pang mas mataas na panawagan ng Diyos sa iyo na dapat mong tuparin. Kung hindi mo ito naiintindihan, ay mali ang ginagawa mong pundasyon sa buhay mo. Kahit gaano kaganda ang binuo mong trabaho, pamilya, at tahanan, ay babagsak yan kung hindi ang Panginoong Hesus ang pundasyon. Noong araw ay ang plano ko sa buhay ay magpayaman, bumili ng magagarang sakyan, magkaroon ng malaking bahay, gusto ko rin magkaroon ng maraming relasyon. Kasi yung mga napapanood ko ay merong 2 o 3 asawa na sabay-sabay. At ang nasa isip ko ay yun yung success sa buhay at dapat kong maging goal. Now, buti na lang hindi nangyari yon. Bakit? Kasi ito yung magiging pinakamalaking imbalance sa buhay ko kung sakaling nangyari yon. Bakit? Kasi marami nga akong pera, pero wala naman akong relasyon sa Diyos. May magarang kotse, pero hindi ko naman magagamit para sa Diyos. May matagumpay na negosyo, pero hindi ang Diyos ang mapapapurihan ko kung hindi ang sarili ko. Maaring meron akong asawa at mga babaeng karelasyon, pero wala akong relasyon sa Diyos. Nagkaroon ako ng mga anak, pero lalaki silang hindi kilala ang Diyos. Pinaglilingkuran ako ng maraming tao, pero hindi ako naglilingkod naman sa Diyos. Kaya ang resulta nito ay emptiness pa din para sa akin, frustration at kawalan ng fulfillment. Bakit? Kasi hindi ako naggamit ng Diyos para sa karyaan niya at sa paggawa ng mabuting gawa. Buti na lang, by God's grace, ay nakilala ko ang Panginoong Hesus. Hinanap niya ako at niligtas. Siya ang gumagabay sa akin ngayon upang magkaroon ako ng balanseng buhay.